Lumipas ang 7 taon, natapos na ni Shang-Chi ang pagsasanay sa martial arts. Ngunit nang gamitin niya ang martial arts, wala siyang naramdamang kahit anong lakas. Nagalit si Shang-Chi at sinuntok ang batong mesa. Naiinis na umalis, ngunit hindi niya namalayan na ang batong mesa ay nabasag dahil sa kanyang panloob na lakas. Hindi niya namalayan kung gaano siya kalakas. Nang bumaba ng bundok si Shang-Chi para sa kanyang isinaayos na kasal ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng 3 mamamatay tao. Lumalabas na ang lalaking iyon ang magiging biyenan niya. Mas mabuting umuna na ako. Kuya. May isang maliit na daga sa kabila. Huminto ka. Kayong mga bayani, aagawin ko ang mga mata ko ngayon din. Gagawin ko itong atsara. Huhugasan ko ang mga mata ko ng alak. Kunwari wala akong nakita. Nagkita na tayo dati. Kung gayon, manatili na kayo rito at sumama sa kanya sa hukay. Binata, wala kang pakialam dito. Umalis ka na. Salamat sa iyo. Lahat ng bagay. Bahala ka na. Nasabi ko na. Walang sino man ang pwedeng umalis. Kayong mga bayani, isa lang akong karaniwang mamamayan. Nagsasaksi ang langit at lupa. Mga nakamaskarang itim na itim. Hindi ko makita ang inyong mga mukha. Walang makakapagligtas sa inyo ngayon. Isisi mo na lang sa malas mo. Manatili ka na riyan at sumama sa kanya. Ako ang target ninyo. Huwag mong madamay ang mga inosente, te. Tama, tama, tama. Pwede bang huwag ka namang maging matigas ang ulo? Magpakatotoo ka naman. Isang manggagapas lang ako sa bundok. Mamatay ka na. Ang binata na ito. Napakataas ng kanyang angking lakas. Pare. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakahiga sa lupa? Master, bulag kami kahit may mata. Sana po'y pagbigyan ninyo kami. Patawarin niyo na po ako. Oo nga. Pakisuyo, hayaan ninyo kaming mabuhay. Tama. Itinuturing na pala akong dalubhasa ng 3 ito. Mabuti na rin, tapusin na natin ito. Imposible, hindi ko kayang tiisin ang isang suntok niya. Isang suntok pa lang, natalo na ang pinakamagaling. Ang lakas niya ay higit pa sa level 9. Ang 3 naman ay level 7 pataas. Isang suntok lang niya, napabagsak na niya sila. Ang lalaking ito, level 8 na siguro ang kaya. Ginoo, patawarin niyo po ako. Hayaan niyo po akong mabuhay. Patawarin niyo po ako. Simula ngayon, huwag na kayong gagawa ng masasamang bagay. Dalhin niyo na siya palayo rito. Maraming salamat po. Tiyak na aayusin namin ito. Tara na, bilisan mo. Sa mga nakaraang taon, mas malakas ang impluwensya ng pamilyang Shang kaysa sa pamilyang Jiang. Siya kaya ang tagapagligtas ng ating pamilyang Jiang. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagliligtas sa akin. Walang anuman. Nakikita kong ang dalubhasa ay bata pa. Gwapo at maginhawa. Mayroon akong isang anak na babae sa bahay. May regalo siya para sa musika.
Kung pakakasalan mo siya, magkakaroon ka ng napakalaking kayamanan. Salamat sa iyong kabaitan. Mayroon na akong naunang pangako sa kasal. Paumanhin, aalis na ay napatay lang gamit ang isang suntok. Ito ay hudyat ng paparating na malaking gulo. Aray ko. Ang bilis niya. Hindi pa natin alam ang pangalan ng master na iyon. Mukhang ang pamilya natin na Jiang ay wala ng pag-asa na magkaroon ng ugnayan sa kanya. Ada. Pumasok kayo. Ginang, siya po si Shang-Chi. Magandang araw po, future mother-in-law. Ano ang relasyon ninyo ni Xiangming? Siya po ang ama ko. Ito ang pinangga ko noon. Pitong taon na ang nakakaraan, nawala ka. Sinabi ng pamilyang Xiang. Na nahulog ka sa bangin at namatay. Maraming nangyari noon. Okay, ayoko nang marinig ang mga lumang kwento mo. Pumunta ka sa bahay ko dahil gusto mong pakasalan ang kapatid ko. Hinding-hindi, Jiangsu, huwag kang bastos. Ang totoo lang ang sinasabi ko. Ate, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Totoo pong hindi pa ako nag-aasawa. Noon ay noon na. Ngunit ngayon, wala ka ng karapatan na paksalan ng anak ko. Nanay. Magkaibigan ng tatay ko at si Tio Xiangming. Noong bata pa kami, ipinagkasundo na kami. Ikakasal kami kapag lumaki na kami. Wala kang alam sa pakikipaglaban. Ano ang mapapala ko sa pagpapakasal sa iyo? Nay, hayaan niyo po akong kausapin siya. Jiang Mei, alam kong mabait at mahinahon ka. Pero ang bagay na ito ay hindi dapat pakitaan ng awa. Ang sitwasyon ng ating pamilya. Alam mo na ng malinaw. Shang-Chi, matagal ka nang nawawala. Hindi ko alam ang kalagayan ng pamilyang Jiang ngayon. Mula nang pumanaw si Tio Xiangming. Ang relasyon ng ating dalawang pamilya ay naging napakasama. Si Xiang Wu naman ay nakipag-alyansa sa ibang mga angkan para supulan ng pamilyang Jiang. Ngunit mahirap para sa amin na harapin ito ng mag-isa. Naiintindihan ko. Kung nahihirapan ka, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Tutulungan kita, pero gusto mong pakasalan ang kapatid ko. Hinding-hindi. Bibigyan kita ng kaunting pera pamasahe. Umalis ka na. Kamahalan, may isang binata pong nanliligaw sa prinsesa. Ano? Naligaw ko na pala ang isang manugang. May nanliligaw na naman pala. Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na manligaw sa anak ko? Tanging ang mga karapat-dapat lamang ang magiging manugang ng pamilyang Jiang. Ang iba ay hinahamak ko. Sino ang walang hiyang nasa loob? Lumabas ka rito. Tingnan natin kung sino. Sinong may lakas ng loob na manligaw sa anak ko? Mahal, nandito ka na. Dito ka na. Si Shang-Chi, anak ni Xiangming. Nanliligaw siya kay Jiang Mei. Pero matagal na yung kasunduan na yun. Dapat magsindi ka ng 3 metrong insenso para lang mapapayag ninyo kaming kanselahin ang kasunduan. Kung hindi, papatayin ka ng tatay ko. Hayop ka, manahimik ka nga. Naiintindihan mo ba? Sabi ng tatay ko, manahimik ka. Wala ka namang silbi, duwag. Gusto ko ring pakasalan ng ate ko. Mahal, kumalma ka muna. Pumayag na si Shang-Chi kanina na ay cancel ang kasal kay Jiang Mei. Tay, kanselado na ni Shang-Chi ang kasunduan. Kumalma ka lang. Tito, bakit po kayo? Shang-Chi, siya ang ama ko. Huwag ka nang magsalita pa. Sino ba ang tinatawag mong tito? Siya ang pinuno na kan namin ng mga Jiang.
Siraulo kang bata ka, sinabi ko nang tumahimik ka. Jiang Mei, sinabi ko sa iyong tumahimik ka. Jiang Wu, nababaliw ka na ba? Bakit mo siya sinaktan? Anong kasalanan ni Jiang Mei? Gusto ni Shang-Chi na pakasalan ng anak natin. Dapat tumahimik ka na rin. Magandang araw, Manugang. Kaya pala ang iyong mapapangasawa. Si Jiang Mei pala. Ikakasal ako sa kanya. Ikaw ba si Jiang Wu? Sinabi ko na nga ba? Itinadhana tayong magkita. Tito Jiang. Hindi ako karapat-dapat kay Jiang Mei. Hindi tayo pwedeng maging magkakamag-anak. Paumanhin, aalis na ako. Sino ang may ganang magsabi niyan? Si Jiang Mei ay hindi karapat-dapat. Mahal, manahimik ka. Kasalan ni na Shang-Chi at Jiang Mei. Walang sino man ang pwedeng pumihil dito. Dapat maganap ang kasalang ito ngayon din. Gusto ko na ngayon din. Hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Bilang ina ni Jiang Mei. Hindi ako pumapayag. Ito ay isang kasunduan sa pag-aasawa kay Mr. Shang Ming. Hindi ko ito pwedeng kanselahin. Walang kapangyarihan si Shang-Chi. Isa siyang walang silbi. Tama ka. Mahina ako. Uuban ako. Jiang Su, manahimik ka nga. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Kasal ng dalawang tao. Magaganap ito pagkatapos ng 3 araw. Hindi. Magpapakasal sila ngayong gabi. Sabay silang natutulog sa isang kama. Si Shang-Chi ay manugang ko. Hindi ko hahayaang maaga siya sa akin. Ano ang binigay mo sa tatay ko? Kahit na mabait kang tao. Pero ang asawa ko, kailangan niyang maging malakas. Isang dalubhasa sa martial arts. Hindi ko alam kung anong masamang plano mo. Ngayon, walang pahintulot sa akin. Layuan mo ako. Dahil hindi ko kaya saktan ang tatay mo. Kung kaya ko, kanina pa ako tumakbo. Binibini, may problema na po. May mga taong dumating galing sa angkan ng mga wang. Puntahan mo na at tingnan. Sino ba to? Maglalakas loob kang mambastos dito. Matagal na akong naghihintay sa labas. Wala akong nakikitang tao. Sa tingin ko, patay na si Mr. Jiang. Kawawa naman. Araw ng kasal ng angkan ngayon. Bakit mo ginawa iyon? Ang angkan wang, akala ninyo ba'y kayo ang pinakamalakas? Naglakas loob kayong pumunta rito. Tama, nandito ako ngayon para makipag-away. May mga kasama akong mga alagad. Gusto kong makipaglaban. Kung matatalo ka, ang banal na espada ay magiging sa amin. Anong sinasabi mo? Espada, panapanahon naming pamana yan. Hindi kami sang-ayon. Pinagsalita na ba kita? Jiang Wu, natatakot ka na ba? Pagsusubok lang ito, magkakasundo tayo. Kung mananalo kami, ang industriya ng pamilyang Wang ay magiging akin. Sige, huwag kayong magsisi. Kayo ang magsisisi. Huwag kayong magmadali. Si Wang Hao ang pinakamalakas na disipulo. Nakamit na niya ang level 5. Mas malakas siya sa atin. Itay, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Nakikita ko ang mga kabataan ng Angkanjang. Kayo ay mga duwag. Kayo ay hindi nang ahas na makipaglaban. Kung gayon, kayo ay talo na. Dapat kayong lumuhad.
Pagkatapos ay dama pa kayo sa ilalim ko. Papatawarin ka namin. Wang Hao, hinahanap mo ang kamatayan mo. Binibini, kung ayaw mo, lumapit ka at makipaglaban sa akin. Sige, sabay-sabay kayong umakyat. Lalahukan ko kayong lahat. Ang yabang mo naman. Ginoo Wang. Sabihan mo siyang tumahimik. Maraming ang mahuhusay sa angkan ng mga Jiang. Isa lang ang kailangan ko. Kaya niyang talunin kayong lahat. Ginoong Jiang, ang taas naman ng iyong tiwala sa sarili. Ganyan na lang ba ang pagdedesisyon natin? Makikita naman ng lahat ng nandito. Kung sino ang matatalo, hindi may kakaila. Ang mga nasa labas, pumasok na kayo. Magpatotoo sa nangyari ngayon. Halina't silipin na natin. Sumali na kayo para masaya. Mayroon akong si Wang Hao. Sino naman kayo? Gusto kong talunin silang lahat, mga hayop na to. Sino kaya ang unang ipapasok ng angkan Jiang? Ama, hayaan niyo po akong mauna. Malakas si Wang Hao, maliban kay Wang Kai, walang panama sa kanya. Master ng 5 bituin, mas mataas ang antas niya kay Jiangsu. Mawawala ang espada ng Diyos sa angkan ng mga Jiang. Ama, hindi mananalo si Jiangsu. Alam ko na. Hindi ka ba nag-aalala? Maliit lang ang angkan ng mga Wang. Huwag kang mag-alala. Jiang Wu, mukhang hindi pa sapat ang lakas ng anak mo. Palitan mo na lang. Sinaktan mo ang kapatid ko. Pagbabayaran mo yan. Magpalat ka na ng babae. Ang angkan ng mga Jiang. Wala ba kayong mga lalaki? Huwag kang magmataas. Magmataas. Hindi pa kami nagpapakita. Bakit siya ganyan katiwala sa sarili? Huwag niyo akong hayaang umakyat doon. Hayop. Manggahas kang manakit ng babae. Bakit mo ginawa iyon? Ang martial arts prodigy ng angkan Jiang. Ang #1 female celebrity sa North. Pero mahina siya. Sa nakikita ko, sama-sama kayong umakyat. Ako. Lalabanan ko ang 10 tao. Sino ang nagsabing walang tao ang angkan Jiang? May isa pa akong kasama sa pamilya ko. Hindi pa siya umaatake. Sino ka ba? Hindi kita nakikilala. Ako si Shang-Chi. Ako ang manugang ng angkan ng mga Jiang. Manugang pala. Nasaan ang tinutukoy mong master? Ikaw ba iyon? Ang mabuting manugang ko, lalaban ba siya? Tay, Papa, lumaban ka, parusahan mo sila. Gusto mo bang lumaban ako? Akala ko mayroong master sa martial arts ang angkan ng mga Jiang. Hindi pala, gusto mo bang lumaban ang tatay ng asawa mo? Jiang Wu, ang iyong manugang ay napakakakaiba. Napakarami kong hiya, hindi kayang lumaban ng aking ama. Ano ba ang sinasabi mo? Tay. Napakalakas ng angkan Wang. Nasaktan si Jiang Mei. Nakita ko, hindi nila kayo nirerespeto. Tay, Papa, parusahan mo sila. Shang-Chi, tama na. Talo na tayo. Hindi na makakasali ang tatay ko. Shang-Chi, ito ay labanan ng mga kabataan. Hindi ako makakasama, kung wala nang natira sa angkan ng mga Jiang. Dalhin ninyo sa akin ang banal na espada. Huwag kayong magmadali, ang angkan ng mga Jiang. Mayroon pa kaming isang tao na hindi pa umaakyat. Napakalakas niya, kaya niyang talunin kayong lahat mag-isa. Para sa kanya. Kayo ay isang langgam lamang.
Ang pagtatangka ninyong pumatay ay magiging isang kaawa-awang pagkabigo. Ang angkan ng mga Jiang. Mayroon ba silang mga dalubhasa sa martial arts? Hindi ko alam. Sino ba ang tinutukoy mo? Siya. Siya ang manugang ko. Ako. Hindi pwede. Wala akong alam. Tay, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi makatwiran. Alam kong ayaw mong magpakasal ang ate mo kay Shang-Chi. Pero huwag mong gawin yan. Mamamatay siya. Huwag ka nang magbiro. Shang-Chi, gamitin mo lang ang kaunting lakas mo. Paniguradong mananalo ka. Napakasama ni Wang Hao. Kung umakyat ako doon, paniguradong mamamatay ako. Tay, mauna ka na. Shang-Chi, nagtitiwala ako sa iyo. Tay, mas malakas ka pa sa akin. Huwag na. Umakyat ka na roon. Tigilan mo na, umakyat ka na. Ayoko, kailangan mo pa ring umakyat. Hindi, ikaw na ang gumawa. Ano ba yung ginagawa ninyo? Nagtutulakan lang kayo. Kung wala kayong lakas ng loob, sumuko na lang kayo. Huwag mong sabihin iyan. Teka lang. Tay. Napakasakit ng suntok na ito. Jiang Wu, ang manugang mo, kinakamot ba niya ang kanyang Katie? Nakakahiya naman. Tay, tingnan mo, sabi ko na nga ba, hindi kayang talunin si Shang-Chi. Bakit ganoon? Nagkamali kaya ako ng tingin. Pero malinaw na nakita ko mismo. Natatalo niya ang isang 9th degree master. Imposible ba? Walang silbi. Ikaw na ang sumuntok, di ba? Susunod naman ako. Tay, Papa, sinabi ko na sa iyo yan. Pinipilit mo talaga ako. Mamamatay na ako ngayon. Binata, ngayon. Ipapakita ko sa iyo. Ito ang tunay kong kapangyarihan. Lubos po kitang nirerespeto. Seryoso po ako sa laban na ito. Karaniwang kompetisyon lang naman ito. Huwag ka nang maging seryoso. Jiang Wu. Napakaswerte naman ng manugang mo. Napakagaling ng kasanayang iyan. Matagal nang pinag-aaralan ni Wang Hao iyan. Gamitin mo ang kakayahang ito para umatake. Para itong may hawak na baril para pumatay ng lamok. Sobrang laki ng pagkakaiba ng kanilang lakas. Tama ka. Jiang Wu, lumuhad ka na ngayon. Tapos yumuko ka ng 3 beses at sumuko. Huwag na huwag kang magsisisi kapag patay ka na. Tay, bilisan mo, tawagin mo si Shang-Chi. Lolo Wang, sino ngayon ang malakas, sino ang mahina? Hindi pa natin alam yan. Tay. Wang Hao, huwag ka nang magpakabait, patayin mo na ang walang kwentang to. Teka lang. Naligtas na ako. Naisip mo na ba? Susuko na ba tayo? Ginoo Jiang Wu, ngayon ka lang susuko. Hindi kita susukuan. Gusto ko pang tumaya, isusugal ko ang isang lupain. Matatalo ang alagad mo. Ama, nababaliw na po kayo. Ang lupain ko. Sige. Wang Hao, patayin mo siya. Binata, ngayon, hindi na ako magiging mahinahon. Imposible. Hoy,
Huwag kang magpanggap, wala akong ginagawa. Bakit ganyan? Nasira ang lahat ng aking meridian. Dahil ba yun sa suntok niya? Imposible. Simula nang maging 6th degree master siya. Wang Hao. Patay na siya. Patay na si Wang Hao. Hindi rin ako nagpikit. Sabi ko naman sa'yo, magtiwala ka sa kanya. Pinili ko si Shang-Chi. Ang Chi. Hindi ako nagkamali. Siya ang pinakaangkop. Imposible ba? May tinatago ba si Shang-Chi? Wang Yi. Panahon na ng paghaharap. Natalo na kayo. Mali, lahat ng meridian ng aking disipulo ay nasira na. Hindi kaya ni Shang-Chi. Dahil ginamit niya ang kanyang kakayahan. At sumobra, kaya ang laban na ito, hindi na bibilangin. Masyado na ba akong nag-isip? Lumalabas na sinaktan ni Wang Hao ang sarili niya. Wang Yi, huwag mong tanggihan. Iyong estudyante ang nasugatan sa laban. Dahil dyan, kaya kayo natalo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang sabi ko'y hindi, hindi. Nawalan ng kontrol ang aking alagad. Pinilit mo siya. Wala akong kinalaman. Ang alagad mo ang nawalan ng kontrol. Kung hindi mo siya pinag-initan, hindi siya magagalit ng ganoon. At mawawalan ng kontrol sa kapangyarihan. Anong kalokohan yan? Matandang lalaki. Huwag mo akong pagbintangan. Ano man iyon. Dapat ka pa ring managot dito. Shang-Chi, mag-ingat ka. Sa mga nakaraang buwan, napakabilis ng iyong pag-unlad. Ang laban sa pagitan ng mga kabataan. Ikaw ay isang matanda na. Bakit mo sinalakay ang manugang ko? Pinatay ng manugang mo ang aking alagad. Matanda, napakawalang hiya mo. Ginamit ng alagad mo ang kanyang kakayahan. Tapos nawalan siya ng kontrol. Manahimik ka na. Huwag kang magbiro, Wang Yi. Hindi pa tapos ang laban na ito, Kung gusto ninyong tumigil, sumuko na kayo. Tay, nakikita ko na. Ang angkan ng mga Wang ay wala ng iba. Maliban kay Wang Hao, pero ang iba ay mahina. Kaya kung talunin sila. Mga hayop kayo. Uuwi na ako. Tatawag ako ng tulong. Tara na. Wang Yi, para sa isang mandirigma, napakahalaga ng karangalan. Ibigay mo sa akin ang 2 piraso ng lupa at ang mga ari-arian ng Angkan Wang. Pagkatapos, hahayaan kitang umalis. Nanaginip ka ba? Ayos ka lang ba? Ang tagal na. Wala ka pa ring pag-unlad. Mahina talaga ang Angkan Wang. Huwag kang maging mapagmataas. Ang kuya ko. Inimbitan niya sina Chen Yu at Zhang Yan. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang magic sword. Lilipulin kayo ng Angkan Wang. Zhang Yan at Chen Yu. Ang dalawang ito ay mga martial artist na level 9. Kung sila ay pumunta rito, magkakaproblema tayo. Ngayon ka pa nagsisisi, huli na. Senyales ng pagsusumamo. Nabigo si Wang Yi. Noong una, pinayagan nating makatakas si Jiang Wo. Pero nagtago tayo, kaya hindi niya alam. Noong nakaraan, ang misteryosong tao ang nagligtas sa kanya. Kung hindi, patay na si Jiang Wo. Sa pagkakataong ito, kailangan na siyang mamatay. Ang lakas ng misteryosong lalaking iyon. Nakakatakot. Sa mundong ito, bakit may taong ganoon kalakas? Habang buhay, ayokong makasalubong siya. Sino sina Zhang Yan at Chen Yu?
Hindi ko pa sila nakikilala. Pero, sila ay dalawang sikat na martial artist na may antas na siyam. Napakalakas nila. Bakit kaya sila tumutulong kay Wang Yi? Itay, ano ang gagawin natin? Napakagaling ni Shang-Chi. Pero may dalawa silang master ng martial arts na antas siyam na napakagaling. Ngayon, dapat na tayong tumakbo. Naniniwala ka bang siya ay isang master ng martial arts na antas siyam? Manahimik ka. Shang-Chi, tumakas ka na. Hindi ka mananalo. Tara na. Huminto ka. Jiang Wu, napakaangkin mo kanina. Saan ka pupunta ngayon? Umalis ka sa daan. Iya. Maganda ka rin. Teka lang, kailangan mong mamatay kasama si Wang Hao. Hayop ka, Bianan. Suntukin mo siya. Wang Yi, huwag kang manggialam. Walang awa ang espada ko, mag-ingat ka. Jiang Wu. Kung manggahas kang sumalakay, kapag dumating na si Chen Yu, mabubura ang angkan ng mga Jiang. Kung gayon, bago pa sila dumating, papatayin na kita. Gustong kong makita kung sino ang mangangahas na gawin iyon. Hahamunin ninyo kami,